Hello everyone! Sa video na to, gagawa tayo ng fresh tuna pasta. Kinat ko siya sa cubes, nilagyan ko siya ng asin, paminta. Tapos, nag-grate ako ng lemon zest. Tapos, sinalo-halo ko muna. Nilagyan ko siya ng olive oil. Pagkatapos nito, ibabad mo siya ng 5 minuto. Pagkatapos niyan, ay handa mo na yung mga ingredients. Ito yung ingredients ko. Bali, garlic, capers, olives, tomato paste. Ayan, naglagay ko ng olive oil sa pan, butter, tinunaw muna, tapos nilagay ko na yung garlic. Hindi masyadong maliliit yung hiwa ko kasi mas absorb niya yung flavor dyan. Konting chili flakes, wag masyadong marami. Tapos nilagay ko na yung tuna na nakababad ng 5 minutes. Halu-haluin. Tapos, ayan na. Add the capers. Add the olives. Pagkatapos, haluin mo ulit. Haluin mo lang siya. Ayan na siya. Pagkatapos, dadagdag mo na ang ating other ingredients. Ilagay ang asin to taste. Medyo konti lang nilagay ko kasi may asin na siya before nung binabad ko. Ilagay ng tomato paste. Fresh tomatoes, cherry tomatoes. Mas hinog, mas okay. Kasi mabilis na malusaw yun. So, ayan, halu-haluin mo siya. Lagyan mo ng parsley. Mas marami, mas masarap. Parsley, nagbibigay siya ng fresh taste ng kanyang pasta. Kaya ito. Actually, itong recipe na to, kinuha ko siya kay Gennaro. Yung talagang legit na Italian chef. Ayan na nga, kumukulo na siya. Makikita niyo yung kulay. Ang ganda na ng kulay niya. Napaka-savory. Tapos, nilagay ko na yung aking pasta na kumukulo na on the side. Actually, itong pasta ito ay tagliatelle pasta. Tagliatelle is made out of eggs. So, flavorful talaga siya. Tapos, malambot itong pasta na ito. Perfect na perfect para sa ating fresh tuna pasta. So, ayan na nga. Naglagay pa ako. Medyo hinalo-halo ko. So, huwag kakalimutan. Huwag itapon yung pinagpakuluan ng iyong pasta kasi importante yan para maglagay ka ng sabaw. Ma-absorb niya yung pagka-starchy tsaka salt nung pasta water mo. So, hindi ko na malaman. Bilangan nyo na lang ilan ang nilagay ko. Pero, kasi nung nahinang ko yung pasta, hindi pa siya super luto. So, maluluto siya dyan sa sauce tsaka sa pasta water nung aking ginuluto. Sobrang bilis lang talaga lutuin ito. Yung prep lang yung medyo takes time. Pero sobrang dali lang din as long as you have all the ingredients with you. Napaka-importante syempre yung olive oil. Dito yung quality rin ng olive oil na gagamitin. Syempre yung freshness ng tuna. I don't know if you can use other seafood, but I think, yeah, for example, I think it will be good with big prawns or shrimps. This will be perfect as well, this recipe. So, ayan na nga, hinalo ko siya ng hinalo. So, dati hindi talaga kumakain ng capers. Hindi ako masyadong familiar sa kanya kasi actually, we're not living in Italy. We're in Germany pero border lang kami. Never pa ako nakatry ng pasta with capers. Only like salad, I think. But, nung natikman ko siya, so, napaka-interesting. Ayan na, tapos na ang ating fresh tuna pasta. Ayan na nga. At ito na, close-up shot. Ayan, napakasarap. So, ayan na nga, talagang nilantakan ko na siya. Ayan, kinain ko, ang init pala. So, sobrang excited. So, magkatapos kong videohan, picturean, ayan, kailangan taste test agad. So, super sarap, super fresh nung lasa, sa dami ng parsley na lagay ko, tsaka capers. Tapos, sobrang malalasahan mo rin yung zesty lemon scent, kahit na hindi ko siya nalagyan ng lemon juice. Actually, there's something missing with this pasta, which is the white wine, which I didn't have during the time I was cooking. But when you were cooking that, after ng olives, pwede mo lagyan ng konti lang, splash lang ng white wine. Yung the best white wine you have. Pero ayan, kahit wala, super sarap na rin with the fresh flavors. Ewan ko kung anong ginagawa ko dyan. Sa tingin ko, lalagyan ko siya ng more parmigiano. Yung parmigiano kasi yung umami flavor nun, na-enhance niya pa yung pasta. So, ayan, grenade ko yung fresh parmigiano.
So, kinain ko rin. Hinalo ko siya. Oh my God, sobrang sarap talaga nung naging kanalabasan nitong pasta. So, una, hindi ako naniniwala na sobrang dali at saka sobrang bilis lang pala niya lutuin. Pinatay ko na yung ilaw dito tapos lumipat ako sa lamesa for better lighting. Ayan, first time din kumain nung anak ko nito. Kahit medyo maanghang nga, kinain niya talaga. Sobrang nasarapan siya. Although, kasi hindi kami pareho sa lamesa kumakain. Pero, ayun na nga, first time niya kumain ng ganitong klaseng pasta. Alam niyo naman yung mga bata, minsan picky, minsan na pag may nakitang green or pag may nakitang mga kulay, ayaw kainin. Pero, ayan, napakain ko nga siya nitong fresh tuna pasta. Kahit yung tuna, sobrang nasarapan din siya. Ayan na nga. So, ayan, sobrang bilis ko yata minukbang tong pagkain na to. Parang, ang lambot lang kasi nung tagliatelle pasta tapos sobrang na-absorb niya yung lasa nung sauce na ginawa ko. Tapos sobrang yung tuna, sobrang hindi rin siya overcooked kasi nga ano lang siya yung parang yung low heat ko lang siya niluto. Ayan na nga, grabe. Hindi ko alam kung talagang naubos ko pero thank you for watching my video and sa susunod ulit. Bye!